Mga kahistoryador, kamusta? Isipin nyo ito. Ang akala ng China, hawak na nila sa leeg ang buong karagatan gamit ang kanilang ilusyon na 9-dash line. Pero nagulat sila nang biglang dumilim ang kanilang mga radar at naputol ang komunikasyon ng mga fighter jets. Ano ba ang nangyari? Simpleng supalpal lang naman galing sa pinagsanib na puwersa ng Pilipinas, Amerika at Japan. Dito ipinakita ng alyansa kung sino talaga ang tunay na bossing sa himpapawid. Pumasok ang mga halimaw na F-35 at Lightning II ng US at Japan, kasabay ang mga bagong fighter jets ng ating Philippine Air Force para magpatrol ng walang takot sa mismong himpapawid ng Scarborough Shoal. Dito napahiya at walang nagawa ang mga piloto ng China dahil sa ginawa ng Amerika, kundi umatras at umuwi na lang pabalik sa kanilang mga artificial islands. Paano ba sila napahiya sa mga kaalyado ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Tara, panoorin natin. Grabe ang mga kaganapan ngayon, mga kahistoryador. Kung akala nyo ay puro drawing lang ang mga military exercises dati, ibahin nyo itong Balikatan 2026. Ayon sa ulat kahapon, May 7, ito na ang pinakamalaking military drill na nangyari sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Sumali din ang Japan at Canada para ipakita sa China na tapos na ang panahon ng pananakot nila sa West Philippine Sea. Alam naman nating lahat kung paano umasta itong China nitong mga nakaraang taon. Para silang siga sa kanto na nangaagaw ng teritoryo dahil lang pakiramdam nila ay kaya nila. Ginawa nilang base militar ang mga bahura natin. Nagtayo ng mga artificial islands at palaging hinaharas ang mga mangingisda at mga barko natin gamit ang kanilang mga Coast Guard at Maritime Militia. Pero ngayong linggo, nabaligtad ang mundo. Ipinakita ng alyansa na hindi na pwedeng tapakan ang soberanya ng Pilipinas. Bawat banta ng Beijing, sinasagot na ngayon ng mas matinding puwersa at mas solidong determinasyon. Umpisahan natin sa ginawang pagdurog sa karagatan. Ayon sa ulat, noong May 6 hanggang May 7, 2026, nagsagawa ang multinational forces ng isang matinding maritime strike. Ano ba itong maritime strike na ito? Sa simpleng salita, mga kahistoryador, kumuha sila ng dalawang lumang barko na hindi na ginagamit. Ginawang target practice sa West Philippine Sea at pinulbos hanggang sa lumubog ito. Oo, hindi ito biro. Bakit? Dahil ginamitan ito ng integrated land, sea at air platforms. Ibig sabihin, sabay-sabay bumanat ang mga kanyon mula sa lupa, mga barko sa dagat at mga eroplano sa himpapawid ng Amerika, Japan, Canada at Pilipinas para siguraduhing wasak ang mga target na barkong ito. Ito ay isang malinaw na mensahe sa mga mananakop, lalo na sa China. Ipinapakita natin na kung may susubok na pumasok at manggulo sa ating teritoryo, ganyan din ang mangyayari sa mga barko nila. Lulubog sila sa sarili nilang kayabangan. Dito makikita na hindi na tayo basta-basta umaasa lang sa salita. Samantala, dumako naman tayo sa isang pangyayari kung saan dito pumalag na rin ng tuluyan ang Japan. Alam mo ba na sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, nagpaputok ng live missiles ang Japan Self-Defense Forces o JSDF sa mismong lupa ng Pilipinas? Oo, mga kahistoryador, tama ang narinig nyo. Dinala ng Japan ang kanilang mga mababangis na Type 88 surface-to-ship missiles dito sa atin at pinasabog sa joint drill kasama ang US at Philippine Navy. Isipin nyo ang bigat nito. Matagal na naging maingat ang Japan sa kanilang mga galaw militar dahil sa kanilang kasaysayan noong World War II. Pero dahil sa sobrang panggigigil at pang-aabuso ng China sa rehiyon, napilitan ang Japan na ilabas
ang kanilang mga advanced weapon systems para protektahan ang tinatawag na freedom of navigation. Hindi pwede na isang bansa lang ang magdikta kung sino ang pwedeng dumaan sa mga karagatang ito dahil ang South China Sea ay isang international waterway kung saan dumadaan ang trilyong dolyar na halaga ng kalakalan. Yes, mga kahistoryador. Dahil dito, ipinakita ng Japan na handa silang makipagpakbakan kasama natin para panatilihing malaya ang dagat. Ang pagpapaputok nila ng Type 88 missile ay isang direktang sampal sa mukha ng Beijing. Sinasabi ng Japan na subukan niyong harangan ang mga barko. May nakaabang na missile para sa inyo. Kaya naman mga kahistoryador, hindi rin papahuli ang mga Amerikano. Naku, dito ipinakita ng Amerika ang kanilang maritime strike capability gamit ang kanilang sikat at kinatatakutang Tomahawk missile system. Ang Tomahawk missile ay hindi basta-basta paputok. Ito ay isang long-range cruise missile na kayang tumama sa target kahit gaano pa ito kalayo nang may sobrang tumpak na accuracy. Kayang-kaya nitong pasabugin ang mga pasilidad ng kalaban mula sa malayo bago pa man sila makalapit. Ang pagpapakita ng Tomahawk missile sa Pilipinas ay nangangahulugan na nasa line of fire na ang China. Ibig sabihin, abot na abot sila ng mga armas ng mga kaalyado ng Pilipinas. Kung sakaling magkamali ng galaw ang mga barko ng China o subukan nilang mangagaw pa ng isla, isang pindot lang ng Tomahawk, paniguradong burado ang target. Ito ang nagbibigay ng matinding kaba ngayon sa mga general ng Beijing. O diba? Pero teka, hindi pa dyan natatapos. Pag-usapan natin ang pagbagsak ng Peking 9-dash line ng China. Matagal nang kine-claim ng China na sa kanila daw ang buong South China Sea dahil sa linya na sila-sila lang naman ang nag-drawing. Naku, wala itong basihan sa international law, mga kahistoryador, at ibinasura na ito ang Arbitral Tribunal noong 2016. Pero matigas ang muka ng China. Patuloy pa rin ang pag-angkin dito. Pero ngayong Palikatan 2026, diretsahang binasag ng alyansa ang boundary na ito. Paano? Ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga ehersisyo sa loob mismo ng mga lugar na inaangkin ng China. Alam naman natin na ang Scarborough Shoal ay matagal nang pinamumugaran ng mga barko ng China. Kaya naman dito, nagpadala na ang US at Japan ng kanilang mga 5th generation fighter jets at mga F-35 Lightning II. Mga kahistoryador, alam mo ba kung bakit kinatatakutan ang F-35? Ito lang naman ang isa sa pinaka-advance na eroplanong pandigma sa buong mundo. Oo, hindi ito madaling makita sa radar o tinatawag na stealth aircraft. Sobrang bilis at punong-puno ng mga high-tech na sensors. Kasama ng mga halimaw na F-35 na ito ay ang mga bagong fighter jets ng Pilipinas. Siyempre, hindi papayag ang China na magmukhang tanga sa sarili nilang pakurat. Kuno, di ba? Kaya nagpadala din sila ng kanilang mga fighter jets at spy ships para umaligid, para magmanma at magpakita din ng angas. Kung baga, parang tinatakot pa nila ang F-35 natin. Pero ang hindi nila alam, ito pala ang mangyayari sa kanila. Ayon sa ulat ng Defense Security Asia, nagkaroon ng isang matinding electronic warfare battle at signal sa South China Sea. Sinubukan ng China na i-jam o guluhin ang mga signal at komunikasyon ng palikatang exercises. Gusto nilang bulagin at pabilibin ang alyansa para makagulo. Pero laking gulat ng China dahil ang Amerika at ang mga kaalyado ay may dalang sopistikadong jamming technology na mas malupit pa sa kanila. Boom! Dito binaligtad ng US Electronic Warfare Planes ang sitwasyon. Sa halip na ang alyansa ang mabulag o magkakagulo ang mga signals, ay sila pa ang na-jam. Yes! Ang US ang nag-jam sa lahat ng komunikasyon ng China. O kita mo na,
Isipin niyo yun mga kahistoryador. Lumilipad ang mga fighter jets ng China. Maangas sana, pero biglang nawala ang signal nila sa base. Namatay ang kanilang mga radar at hindi nila makita kung nasaan ang mga kalaban dahil naka-stealth mode ang mga F-35. Parang pinatay ang Wi-Fi at cell signal mo habang naglalaro ka ng online games. Tapos, nasa gitna ka ng labanan. Naku, nga ang mga piloto ng China. Hindi nila alam ang gagawin. Nabulag sila sa sarili nilang laro. Ito ang tinatawag na pag-neutralize sa mga radar at spy ships ng China na umaaligid sa West Philippine Sea. Walang silbi ang kanilang mga barkong pang-espiya kung blanco ang nakikita sa screen nila. Dahil dito, wala na silang nagawa. Wala silang pagpipilian. Dito, sa harap ng buong mundo, napilitan ang mga fighter jets ng China na umatras. Pag-U-turn na lang at umuwi ng nakayuko, pabalik sa kanilang mga artificial islands. Umatras sila dahil alam nila kung ipipilit nila ang pakikipagmatigasan habang bulag ang radar nila laban sa mga F-35 at Philippine jets, siguradong babagsak sila sa dagat. Ito ang pinakamalaking kahihiyan ng Air Force ng China sa makabagong panahon. Sinubukan nilang mag-flex ng muscles nila pero napali ito ng teknolohiya at taktika ng alyansang US, Japan at Pilipinas. Kaya naman malinaw na malinaw ang mensahe ng Balikatan 2026. Ang pagbagsak ng 9-9 ay nangyayari na sa harap mismo ng ating mga mata. Hindi kinikilala at hindi kikilalanin ng alyansa ang peking boundary ng China. Mga kahistoryado, dito ipinakita natin sa kanila na pwede tayong magpalipad ng eroplano, pwede tayong maglayag ng barko, at pwede tayong magpasabog ng target sa loob ng sarili nating exclusive economic zone nang wala silang magagawa. Sa pangyayaring ito nabunyag ang totoo nilang kahinaan. Ang pambubuli ng China ay gumagana lang kapag walang lumalaban. Pero ngayong nandito na ang buong tropa ng mga bansang naniniwala sa demokrasya at malayang karagatan, umurong ang payag ng mga nagmamaruno sa Beijing. Ang mga mangingisda nating inaapi noon ay kakampi na ngayon. Ang mga sundalo nating nagtitiis sa init at lamig sa mga maliliit na outposts, ramdam na hindi sila nag-iisa. Ang suporta ng Japan sa pagpapaputok nila ng missile sa lupa natin, ang pagdadala ng Amerika ng Tomahawk at F-35, at ang partisipasyon ng Canada ay nagpapatunay na ang issue sa West Philippine Sea ay hindi lang laban ng Pilipinas. Ito ay laban ng buong mundo para sa katotohanan at kalayaan laban sa isang mapang-abusong bansa. Dito rin natin makikita kung gaano kahalaga na may kaalyado. Noong una, marami ang nagdududa kung tutulungan ba talaga tayo ng ibang bansa. Sinasabi ng iba na baka puro salita lang daw. Pero heto na ang ebidensya. May 6 at 7, 2026, sinunog ang mga barko, pinaputok ang mga missiles, na-jam ang mga signal, at pinalipad ang mga pinaka-advanced na eroplano. Hindi ito biro-biro. Ito ay totohanang aksyon na nagpapatunay na kapag ang Pilipinas ang ginalaw, ang kaalyado ay pumapalag kaagad. Dahil dito, nagmukhang mga tutang naligaw ang mga fighter jets ng China sa himpapawid. Ang nakakalungkot para sa Beijing, napanood ito ng buong mundo. Nawala ang kanilang face o reputasyon na matagal nilang inaalagaan at pinopromote sa kanilang propaganda. Kaya naman mga kahistoryador, anong masasabi nyo sa napakatinding pangyayaring ito? Tingin nyo ba susuko na ang China dahil sa nararanasan nilang kahihiyan, o gagawa sila ng bagong hakbang para makaganti? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat sa panonood.